Magandang araw sa inyo mga kamaster. Sa video ito, magre-rewind po tayo ng 3-piece na motor. Ngayon po, ituturo ko rin po sa inyo kung paano po ang pinaka-basic doon, kung paano ang proseso ng pagre-rewind ng motor na kahit pa paano matutunan nyo rin po. Ngayon po, kung bago ka pa rin po sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell na kahit pa paano updated ka sa sunod pa natin mga video na pupulutan ng aral. Ngayon po master, may ginawa po akong diagram dito na kahit pa paano masundan po natin. Ngayon po, ito po, kung mapansin nyo, ito pong ginawa natin diagram. Ito master, kung mapansin nyo, ito yung first layer ng pagre-rewind. Ngayon po, sa first layer po master, ito pong, kung mapansin nyo master, may mga arrow-arrow sa taas. Itong arrow master, baliktaran po siya. Nakaganon ang arrow, nakaganon. Ito po yung tinatawag na magnetic pole, yung arrow na to. Ngayon po master, mula sa unang pole natin, kung mapansin nyo, ito yung pinakadulo ng magnetic wire natin. Yung numbering natin doon master ay 1. Ngayon po, kung mapansin nyo, yung arrow pa ganito. Ngayon, ibig sabihin master, yung rotation ng magnetic wire natin ay pa ganito. Pa ganito. Tapos ngayon master, sa pangalawang pole po master, kasi itong ni-rewind natin ay 4 pole. Ngayon po, unang pole, second pole, third pole, at saka 4 pole. Ito po, itong yung unang layer master. Ngayon po, yung mapansin nyo, yung direction ng arrow pa ganito master. Kaya yung ikot ng unang pole natin ay pa ganito. Tapos ngayon, pagdating sa pangalawang pole master, baliktad siya. Kung mapansin nyo, baliktad siya. Lagi nyong tandaan master, kailangan masunod po itong arrow na to. Ito po yung magnetic pole. Kasi pag hindi po natin masunod ito master, automatic po 100% hindi po iikot yung nire-rewind natin ng motor. Kaya inaano ko sa inyo yung pinaka-basic lang. Ngayon po master, yan. Dito tayo sa pangalawa, pasalubong po. Kung mapansin mo, mula dito pasalubong ang ikot naman ng second pole. Tapos ngayon, yung dulo ng second pole po, ito, mapansin nyo, padiretso dito, pabaliktad na naman siya. Susundin natin yung arrow. Yan master. Tapos ngayon, pagdating naman sa last na pole po master, yan, pabaliktad ulit. Yan master. Tapos ngayon, pagdating, yung dulo ng master, yun yung 4. Ganon din po sa second layer master, kung mapansin nyo. Sa second layer, ang nagbago lang doon, parehas lang po yung magnetic pole nila. Ngayon, ang nagbago doon, yung numbering lang po. Pero yung rotation po ng parehas lang po. Wala pong pwedeng magbago doon. Kasi pag once na magbago po yung rotation doon sa second pole, sa second layer, magbago ang rotation, matik yun master, hindi talaga siya iikot. Uugong lang siya. Kaya, yung first layer na iikot, rotation, at saka second layer, at saka third layer, kasi 3-piece yung nire-rewind natin, iisa lang po yun. Ngayon, ang pagkakaiba lang yun master, yung numbering. Sa first layer master, ang numbering noon ay 1. Yung unang dulo ng wire noon master, ng magnetic wire, ay number mo noon 1. Tapos yung dulo, 4. Yun yung sa first layer. Ngayon, pagdating sa second layer master, yung numbering noon, itong 1 magiging 2. Tapos itong 4 magiging 5. Sa second layer na po yun master. Ngayon, pagdating naman po sa third layer, ang numbering naman uli magbago noon ay magiging 3 siya. 3, tapos magiging 6. Kaya pag tinister natin master, 1 at saka 4 may continuity. 2 at saka 5 may continuity. Tapos 3 at saka 6 may continuity. Yun po master, yun po yung pinaka-basic na diagram ng winding. Ngayon po master, ito na, explain ko na master. Pero kahit pa paano master, pinopromote ko rin po sa inyo. Kung mapanood nyo yung unang video ko na paano madaling matuto, kung mapansin nyo master, kung paano madaling matuto, doon po makukuha nyo po yung mga basic na kailangan na alamin natin. Kasi doon pa lang master, makukuha nyo yung 50% sa pagre-rewind, matutunan nyo po, mapamilyar nyo, matutunan nyo po. Kaya ito po, kailangan din po to. Kaya ito master, magre-rewind na po tayo.
master, tapos na po natin na rewind yung motor natin na 3-piece. Ngayon po, ititesting na po natin. Ngayon master, kung mapansin nyo, ginagamitan po ng contactor at saka may capacitor. Kasi gawa ng yung supply natin master ay single piece. Tapos 3-piece yung motor natin, kaya gamitan mo natin yung capacitor. Saka itong capacitor master, running capacitor lang nilagay ko kasi asynchronous motor lang master. Pag asynchronous motor master, tapos hindi mabigat yung load, pwede na po yung running capacitor. Pero pag mabigat, kailangan natin ng starting, pang-start. Yan po master, titesting mo natin, titingnan natin kung okay ba yung in-explain ko na diagram na kung paano mag-rewind, paano ang mga proseso, at saka titingnan natin, titesting mo natin. Yan master, kung mapansin nyo, umiikot yung motor. Ngayon po master, kuhanan po natin ng amperahe para kahit pa paano, sigurado tayo na kahit pa paano yung nire-rewind natin, hindi po nahihirapan. Yan master, kung mapansin nyo, ang amperahe na kuha natin ay 1.5. Tapos yung isa naman po, yan 1 point something. Yan. Ibig sabihin master, normal po yung ano natin kasi ang ano natin dito 1.9. Kaya 1.5 lang yan. Ibig sabihin mababa lang po yung amperahe na ano natin. Nasa normal po yung pagre-rewind natin. Ngayon po master, ang iano ko lang sa inyo na kahit paano, ipo-promote ko rin po sa inyo master na bago kayo mag-rewind, panoorin nyo muna yung unang video ko na paano madaling matutong mag-rewind. Kasi doon po master, yun po talaga ang unang basic na dapat matutunan nyo na kahit paano. Alam nyo na po yung 50% doon, kung mapamiliarize nyo yung pagkuha ng data. 50% po sa pag-rewind master ay natutunan nyo na. Kaya kailangan talaga master matutunan nyo yun bago kayo tumalon sa ganitong ano na paano mag-rewind, paano mag-ano. Kasi doon master, pagkuha pa lang ng data, napakalaking impact na po yun sa kung gusto mo talaga matutong mag-rewind. Ngayon po master, bago po ako magtapos, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell na kahit pa paano updated kayo sa mga video na mapupulutan ng aral. At saka pasuyin na master, paki-share na rin din sa video natin na kahit pa paano makakatulong tayo sa iba yan ang kailangan sa ganitong klaseng skill. Kahit pa paano masaya sila, natutulungan natin, tayo naman masaya din na nakakatulong sa kanila, na i-share, ibabahagi natin yung kaalaman natin sa kanila na kusang loob natin na walang pag-alinlangan. Kaya yung master, salamat na rin po kung may i-share nyo po yung video natin. Kaya para lahat tayo happy.